Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, makakasama natin si Harry Bayona. Harry, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon ngayong Monday? Magandang umaga rin, Sir. Umaga Pilipinas, at magandang balita nga po ang atid ko sa inyong lahat dahil wala pong anumang bagyo o low pressure area na umiiral within the Philippine Area of Responsibility. At ang mas magandang balita, ayon kay Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza, asahan na wala nang papasok na weather disturbances sa bansa hanggang matapos ang buwan ng Nobyembre. Sa ngayon, ang tanging umiiral po na weather system sa atin ay ang tail end of a cold front. Ito nga po yung mga kaulapang nakikita po natin, no? At particular po yung nakaka-apekto dito po yan sa may hilagang Luzon. Kaulapan nga po ang dala ng weather system na yan, kung kaya't asahan po natin ang isolated light rains. Diyan po yan sa Ilocos, Cordillera, ganun din po yan sa Cagayan Valley, sa Central Luzon, at dito po yan sa atin sa Metro Manila. Wala namang dapat alalahanin ng natitirang bahagi ng bansa dahil fair weather naman ang iiral, maliban na lamang po sa isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, kahit nakalisa si Bagyong Yolanda, mainit pa ring usapin ang storm surge na idinulot nito. Ano nga ba ang storm surge? Well, ang storm surge nga po ay ang pagtaas ng alon sa dagat dahil sa malalakas na hangin na dala ng isang malakas na bagyo. Makikita nga po natin, no? Ito nga po, mataas po ang alon dahil po yan sa mga hangin. Iba po ito sa tsunami, no? Dahil sa tsunami, tumataas po ang tubig sa dagat, dulot naman po ng pagyanig ng bulkan sa ilalim ng karagatan. 3 beses na pong nakaranas ng storm surge ang Pilipinas. Una po noong 1897, pangalawa noong 1912, at pangatlo nga po ay ngayong taon. Ang lahat po ng kaso ng storm surge sa bansa ay naitala lahat sa Leyte. Ayon sa Pag-asa, ang dahilan kung bakit sa Leyte lagi tumatama ang storm surges ay dahil nasa sentro ito ng bansa. At mga kababayan, ito nga po idaanan ng bagyo. At yan nga po, no, para maiwasan natin ang mga panganib na dulot ng storm surges, lumikas at pumunta sa isang mataas na lugar bago pa man lumakas ang isang bagyo. At yan nga pong dagdag kaalamang hatid sa inyo ng Panahon TV. Mga kababayan, maaari po nating simulan ng maganda itong linggong ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga magaganda at mabubuting bagay, at kabilang na nga po dyan ang pagpaparticipate sa extended relief operations ng Panahon TV at Air 21. Hanggang November 30 po ito, at pwede pa pong ihabol ang inyong mga donasyon, kagaya halimbawa ng luma pero magagamit pang damit, ready-to-eat food, bottled water at mga gamot. Para po sa inyong mga katanungan hinggil sa inyong mga donasyon at sa inyong pag-volunteer, maaari pong itawag yan sa Air 21 Customer Service Hotline 854-200. And again, Perceline, to answer your question, maganda naman ang maaasahang panahon dito sa Metro Manila, maliban na lamang yan sa isolated light rains. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para mag-i-updated tayo sa lagi ng ating weather, please like our Facebook page, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV. And of course, welcome lahat sa ating website na www.panahon.tv. At your service po yung weatherman, Harry Bayona, sama-sama sa pagbangon. Magandang umaga, Perceline. Maraming salamat, Weatherman Harry Bayona.